Sige, ngayon gusto kong pag-usapan ang tungkol sa peace. Sabihin nating lahat, peace. Tingnan mo ang katabi mo at sabihin, peace. Bigyan mo siya ng peace sign. Ito ang sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 27. I'm leaving you with a gift, peace of mind and of heart. Sabi ng ibang translation, iniiwan ko sa inyo ang peace, isang regalo na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya huwag kayong mabalisa o matakot. Kapag pinag-uusapan ko ang peace ngayon, ayoko sa mababaw na paraan kung paano natin madalas tingnan ang peace. Sa mundo, madalas nating iniisip na ang peace ay isang tahimik na kapaligiran. Baka isang tahimik na hapon, kaunting pahinga mula sa pressure o isang sandali na walang problema. Pero nang sabihin ni Jesus, peace I leave you, hindi siya nagbibigay ng spiritual relaxation technique. Sa sandaling iyon, may mas malalim siyang ipinapahayag. Ang peace ng Diyos ay hindi lang tungkol sa nararamdaman natin sa paligid. Ang peace na binibigay ni Jesus ay hindi ang kawalan ng gulo sa paligid mo. Ito ay ang presence ng Diyos sa loob mo. At importante ito dahil sinabi ito ni Jesus sa isang sitwasyong walang peace. Ito ang Last Supper at balisa ang mga disciples dahil sinabi ni Jesus na aalis na siya. Si Judas nasa gilid na ng betrayal. Si Peter, ilang oras na lang itatatwa niya si Jesus. Malapit nang mangyari ang crucifixion. At sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ni Jesus, uy, iniiwan ko sa inyo ang isang regalo. At ang regalong iyon ay peace. Sinasabi niyan sa akin na ang peace ni Jesus ay hindi marupok. Hindi ito nakadepende sa isang ligtas na kwarto o sa malinaw na future o sa mga taong stable sa paligid mo. Kasi kung tapat tayo, ganito madalas natin i-define ang peace. Ligtas ang paligid ko, malinaw ang future ko, hindi baliw ang mga tao sa buhay ko, kaya may peace ako. Pero ngayon, gusto kong i-redefine ang larawan natin ng peace. Gusto kong tingnan kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa peace kasi hindi natin pwedeng ipilit ang sarili nating pananaw dito. Kasi kung gagawin ko iyon, ilalagay ko ang sariling pananaw ko sa peace. Alam mo ba kung ano ang pananaw ko sa peace? Sasabihin ko sa inyo, ako ay ama ng 3 anak. Mahal na mahal ko sila. 3 sila ngayon, 12 na, 10 at 8. Kami ni Kate, may day off kami tuwing Monday. Pero sa loob ng 9 na taon, laging may kahit isang anak na naiiwan sa bahay tuwing Monday. At alam ng lahat ng magulang dito ang sinasabi ko. Kahit gaano mo kamahal ang anak mo, kapag nasa bahay siya, hindi iyon day off. May nakakaintindi ba sa akin? On pa rin ang parent mode mo. Hindi iyon day off. Kaya sa loob ng 9 na taon, dahil sa edad at schooling ng mga bata, umabot kami hanggang 9 na taon si Hope at 5 si Aizen bago dumating ang unang araw na sabay-sabay silang pumasok. At hindi ko malilimutan ang araw na iyon habang nabubuhay ako. Gumising ako ng alas 5 ng umaga na sobrang excited kahit maraming sermon ang na-preach ko nung nakaraang araw. Pinakain namin sila ni Kate, minahal namin, ipinagdasal namin. Tapos maayos naming pinaalis sila sa bahay ng alas 6 at 10 minuto ng umaga papasok sa van. Nang makabalik kami ni Kate sa loob, nagtinginan kami. Totoo ba ito? Ganito pala ang pakiramdam? At alam mo kung ano ang pinaka-defining sa sandaling iyon? Sobrang tahimik. Parang silent night, pero silent Monday morning. Sobrang peace at katahimikan sa bahay. Hindi ko alam kung naging ganun ako kasaya sa buong pagiging magulang ko. Pero dumating ang alas 3 ng hapon. Gusto mong malaman ang nangyari? Dumating ang van, lumabas si Kate, excited na makita ang mga bata kasi magkaiba kami. Sobrang loving mother niya. Loving father din ako. Pero minsan kailangan ko lang ng peace and quiet. Binuksan niya ang van at nandoon ang 5 taong anak kong lalaki. Hubad ang shirt, iniikot-ikot ito sa loob ng van. Bigla, nawala ang peace ko. Pero hindi iyon ang peace na pinag-uusapan natin ngayon. Kahit alam ng lahat ng magulang ang sinasabi ko. Nasa gitna si Jesus ng mga disciples at binibigyan niya sila ng peace bago tumama ang pinakamalaking bagyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Binibigay niya ito kasi alam niyang sapat itong lakas para manatili kahit dumating ang bagyo. Isinulat ni John ang New Testament sa Greek, pero hindi Greek ang salita ni Jesus. Isa siyang Jewish rabbi. At nang magsalita siya tungkol sa peace, bumabalik siya sa dakilang Jewish concept na tinatawag na shalom. At ang shalom ay isa sa pinakamaganda at pinakamayamang ideya sa Bible. Ganito ang definisyon ng shalom: completeness, soundness, welfare, safety, friendship, at covenant relationship sa Diyos.
Kaya ang shalom ay higit pa sa kawalan ng gulo. Ito ay isang buhay na ginawang buo sa ilalim ng biyaya at pamamahala ng Diyos. At dito natin nakikita na konektado ang shalom kay Jesus bilang Prince of Peace. Dito tayo dinadala ng John 14 kasi ang peace ay hindi lang isang atmosphere sa buhay mo. Dumating ang peace sa atin sa pamamagitan ng isang persona at ang personang iyon ay si Jesus Christ. Kaya nang sabihin ni Jesus, "My peace I'm giving you," hindi lang niya sinasabi, sana gumaan ang loob nyo dahil magugulo na ang buhay. Hindi iyon ang sinasabi niya. Sinasabi niya, ang kabuuan ng Diyos, ang kaayusan ng Diyos, ang buhay ng Diyos, at ang presence ng Diyos ay ibinibigay ko na sa inyo sa pamamagitan ko. Ang shalom ay ang nangyayari kapag ibinabalik ng Diyos ang mga sirang bagay sa tamang ayos. At ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang biblical peace kaysa sa basta lang maayos na damdamin. Kasi pwedeng kalmado ang pakiramdam ng isang tao, pero hindi dahil sa peace, kundi dahil iniiwasan lang niya ang realidad. Tuwing Sabado ng hapon, pumupunta ako sa kwarto ko para tapusin at i-review ang sermon ko para sa susunod na araw. At alam mo, ang mga anak ko, mahal ko sila, 3 sila, maiingay, malalaki ang personality, at marami silang opinyon, at karamihan ay mali. Salamat sa Diyos, hindi boring ang mga anak ko. Pero kung minsan sa Sabado, maiingay sila at sasabihin ko lang, "Kate baby, kailangan ko nang umakyat." At sasabihin niya, "Sige, gawin mo ang sermon mo." Papasok ako sa kwarto, isasara ang pinto, at parang may kalmang bumabalot sa akin. Ngayon, kalmado ba ang bahay? Hindi. Ginagawa pa rin ng mga bata ang ginagawa nila, pero nasa upper room ako, kasama ang Diyos. Nasa presence niya ako, humuhukay ng balon para may maipakain sa mga tao ko kinabukasan, pero maingay pa rin sa baba. Ang pagpasok ko sa kwarto ay hindi nagbago sa realidad. Iniwasan ko lang ang sitwasyon, inidenay ko lang ang nangyayari. Pero iba ang shalom. Hindi ito tumatakas. Hindi ito pag-deny sa realidad. Hindi ito emotional management. Ang shalom ay ang malalim na gawa ng Diyos na nagbabalik sa nasira ng kasalanan sa buhay natin. Kung babalik tayo sa pinakasimula, makikita natin na nasira ang peace ng Diyos sa Garden of Eden dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang sumira sa peace ng puso natin at sumira sa relasyon ng tao sa kapwa-tao. At mula sa Genesis, ang Bible ay hindi lang kwento ng mga taong nagsisikap gumaan ang loob. Ito ay kwento ng Diyos na ibinabalik ang kanyang presence sa mundong nawalan ng kabuuan. Sa Eden, may peace tayo. Nakatira tayo sa presence ng Diyos. Pero nang masira iyon ng kasalanan, ang natirang kwento ay larawan ng Diyos na kumikilos papunta sa kanyang bayan. Sa Old Testament, nakikita natin ang Diyos na naninirahan sa tabernacle, pinupuno ang temple ng kanyang glory, nagpapadala ng mga propeta para ipahayag ang restoration. Tapos, sinabi ng Diyos, "Ako na mismo ang gagawa." Emmanuel, Diyos na kasama natin. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. Tapos dumating tayo sa John 14. May nakakagulat siyang sinabi ilang verse bago yung binasa ko sa umpisa. Sabi ni Jesus, "Ang lahat ng nagmamahal sa akin ay susunod sa sinasabi ko. Mamahalin sila ng aking Ama at kami ay darating at gagawing tahanan namin ang bawat isa sa kanila." Ang biblical peace ay hindi ang Diyos na inaayos ang sitwasyon sa paligid natin. Ito ang Diyos na ginagawang tahanan ang loob natin. Pwede kang bigyan ng mundo ng mas tahimik na kwarto, pero si Jesus lang ang makakagawa sa iyo na maging isang buhay na templo. Hindi ito tungkol sa pagpapatahimik ng paligid. Tungkol ito sa pananahan sa loob natin. At sa John 14:27, hindi mo pwedeng ihiwalay ang verse na iyon sa Holy Spirit. Kasi bago sinabi ni Jesus, "Peace I leave with you," sa parehong Last Supper speech, sa John 14:16, sinabi niya, "Hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang advocate na hindi kayo iiwan kailanman. Siya ang Holy Spirit na nag-aakay sa buong katotohanan." Sa verse 17, sabi niya, "Kilala niyo siya kasi kasama niyo siya ngayon at mamaya ay mananahan sa inyo." Hindi ito maliit na detalye. Ikinonekta ni Jesus ang peace niya sa pagdating ng Holy Spirit. Sabi niya, "Aalis ako pero hindi kayo iiwanan. Pupunta ako sa Ama pero darating na ang Spirit sa inyo."
Ang presence ng Diyos ay hindi lang maglalakad katabi mo o mangunguna sa iyo. Ang presence ng Diyos ay maninirahan sa loob mo. Ibig sabihin, ang Christian peace ay hindi pwedeng gawa ng sarili mo. Ang peace mo ay hindi resulta ng personality o temperament mo. Hindi ito resulta ng pagpapanggap o ng likas na pagiging kalmado. Nakakilala ka na ba ng taong likas na kalmado palagi? Uy pare, kumusta? Ayos lang? Chill lang lagi? Wala iyon kinalaman sa biblical peace. Ang Christian peace ay bunga ng Holy Spirit na naninirahan sa atin. Dinadala ang buhay ni Jesus sa loob natin bilang mga believer. At ito ang nakikita sa Galatians 5. Come on, tinuturo natin ito sa mga bata, pero kailangan din nating malaman bilang matatanda. Ito ang fruit of the Spirit. Ano ang sabi sa verse 22? Ang Holy Spirit ay gumagawa ng ganitong bunga: love, joy, peace, faith, kabutihan, at self-control. Pero ang susi sa verse na ito ay ang unang linya. Ang Holy Spirit ang gumagawa ng bungang ito. Hindi mo kayang gumawa ng sarili mong peace. Ito ay ginagawa lang ng Spirit ng Diyos na naninirahan, humihinga, at gumagawa ng peace na iyon sa loob mo. Hindi mo kayang i-self-produce ang biblical peace at hindi mo rin ito kayang kitain sa pamamagitan ng religious effort. Lumalago lang ito kapag aktibo ang Spirit sa loob natin. Gusto ko ang sinabi ni Paul sa Romans 14:17, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa kinakain o iniinom, kundi sa pamumuhay ng kabutihan, peace at joy sa Holy Spirit. Sinasabi ni Paul na ang peace ay pag-aari ng kaharian ng Diyos at nasa Holy Spirit ito. Kaya ang peace ay hindi lang personal comfort. Ito ang katibayan na may ibang kaharian na namumuno sa loob natin. Kapag dumating at nanirahan ang Holy Spirit sa atin, ang kaayusan ng langit ay sinisimulang harapin ang kaguluhan ng takot na naghari sa puso natin. Ang paghahari ni Christ ay hinaharap ang chaos ng kasalanan sa buhay natin. Ang buhay ng Diyos ay sinisimulang ayusin muli ang mga bagay na hinayaan nating i-train ng trauma, anxiety, bitterness, control o unbelief. Pumapasok ang Diyos at sinisimulan itong ayusin. At ang peace ay ang pakiramdam ng kaharian kapag ang hari ay nagsimula ng mamuno sa loob mo. Makikita mo ang mga taong pinamumunuan ng hari at ang mga pinamumunuan ng mundo. Alam mo kung saan ko ito nakita ng sobrang tindi mula sa mga taong nasa loob ng church nang mangyari ang COVID. 6 na taon na pala mula noon. Grabe. At namangha ako nung COVID kasi nakita ko ang maraming Christian na itinatapon ang anumang godly peace na mayroon sila at hinahayaan nilang ang mundo, hindi ang Diyos ang magdikta ng kanilang pananampalataya. May kasabihan kami na hiniram namin sa Bible, habang nakikita kong natatakot ang mga tao, alam kong kailangan naming magsalita ng faith. Kaya maaga sa COVID experience ng church namin, sinimulan kong sabihin, faith over fear. Hindi natin hahayaang ang takot ang magdikta ng bawat hakbang natin. Hahayaan natin ang faith ang magdikta. May mga nagalit sa akin. May mga umalis sa church namin dahil hinikayat ko, lalo na ang mga bata na bumalik sa kids church agad ng legal na pinayagan. At ayoko sanang sabihin, pero tama ako. Sa katahimikan nyo, papatawarin ko na lang ang sarili ko dyan. Kukumpirmahin ko sa sarili ko na tama ako. Napakaraming taong hinayaang ang takot ang magdikta at nawala ang peace nila. Ngayon, na-take advantage rin namin iyon. Gumawa kami ng face shields na may faith over fear. Kumita kami at nakapagpakain ng tao dahil doon. Tapos may nag-copy sa China ng design namin at inilagay sa Shopee. Okay lang, hindi ko iyon binabanggit para sa ibang dahilan. Pero ang totoo, nagdesisyon ako na hahayaan kong ang faith ang mamuno sa puso ko, hindi ang gobyerno. Ang tanging gobyernong hahayaan kong mamuno sa puso ko ay ang gobyerno ng kaharian. At interesting kasi madalas tayong gumagamit ng governmental na wika kapag pinag-uusapan natin si Jesus at ang kaharian niya. Ang kaharian ay monarchy language. At kapag pinag-uusapan natin si Jesus, gumawa si Isaiah ng napakagandang propesya sa Isaiah 6:6. Alam ito ng marami dahil inaawit natin ito tuwing Christmas. Sabi doon, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol, isang anak na lalaki ang ibinigay at ang pamamahala ay mapapasa kanyang balikat. Tapos tinawag siya ni Isaiah ng 4 na pangalan, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ano ang huli? Prince. Sabihin nating lahat, Prince of Peace.
Hindi ito isang role ni Jesus. Hindi ito isang character trait. Ito ay si Jesus. Hindi lang siya tagapagbigay ng peace. Siya ang Prince of Peace. At may authority ang titulong iyon kasi ang isang prince ay namumuno. Ang isang prince ay nagdadala ng kaayusan ng kaharian niya saan man tanggapin ang paghahari niya. Kaya kapag lumipat ang Prince of Peace sa buhay natin, hindi lang siya nandoon para pag-inhawahin ka. Nandoon siya para pamahalaan ang buhay mo. Dito nagkakamali ang marami sa atin tungkol sa biblical peace kasi gusto natin ang peace na walang surrender. Gusto natin ang peace habang kontrolado pa rin natin ang buhay natin. Gusto natin ang peace pero gusto pa rin natin nakalock ang ilang kwarto ng puso natin. May mga habit tayong ipinagtatanggol, may mga offense tayong gustong panghawakan kasi justified at kahit ang mga takot natin gusto nating panghawakan. Pero ang shalom ay hindi ang Diyos na tumutulong sa atin na i-manage ang kaguluhan. Ang shalom ay ang Diyos na nagbabalik. Kailangan nating hayaan siyang mamuno sa buhay natin. Maraming beses na pumupunta tayo sa church at humihingi ng isang feeling, pero ang tugon ng Holy Spirit ay humingi ng surrender. Madalas humihingi tayo sa Diyos na pakalmahin tayo, pero ang sagot niya, hahayaan mo bang mamuno si Jesus sa buhay mo? At ang pagkatuto na hayaang si Jesus, ang Prince of Peace sa buhay natin, hindi ito madali. Paano ko alam? Kasi 2 oras bago ko i-preach ang sermon na ito, kaninang 8:30 ng umaga, nawala ang peace ko. Buong araw akong nakikipagbuno sa katotohanan na ngayong araw pa habang nagpipreach ako tungkol sa peace, nawala ang peace ko, nadurog ako dahil doon. Kasi minsan mahirap hayaang si Jesus ang mamuno sa bawat aspeto ng buhay natin. Come on, ako lang ba ang nahihirapan minsan sa galit, sa frustration? May sinisikap akong gawin at malinaw na hindi ko ito nagawang mabuti kaninang umaga. Pero kapag na-frustrate o nagagalit ako, sinasabi ko ang maliit na phrase na ito, Jesus, take over. Jesus, take over. Lalayo ako sa isang sitwasyon at tahimik kong sasabihin, Jesus, take over. Minsan kapag nandoon ang mga anak ko, sasabihin ko ng malakas para marinig nila. Kasi mahirap magpatuloy sa galit habang sinasabi mong, Jesus, take over. Mahirap murahin ang isang tao habang sinasabi mong, Jesus, take over. Hindi ito, Jesus, pagaanin mo ang loob ko. Ito ay, Jesus, take over. May pagkakaiba. Hindi ko kailangan si Jesus para tulungan ang damdamin ko. Kailangan ko si Jesus para mamuno sa buhay ko. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 3:15, at hayaang ang peace na nagmumula kay Christ. Teka, may announcement. Attention sa may sasakyan, NES 1448, NHF 712, AA 5, 842. Mukhang double park kayo sa labas at gumagawa kayo ng kawalan ng peace sa parking. Gumagawa kayo ng kaguluhan, kaya tumigil na kayong maging ahente ng dyablo at lumabas para ilipat ang sasakyan nyo. Ayos lang, hindi natin panonoorin. Lahat, ipikit ang mga mata. Ngayon may nahihiya na. Gusto mo sanang pumunta sa CR, pero ayaw mo na kasi baka isipin nilang sa'yo ang sasakyan. Sige, ano nga ang sabi? At hayaang ang peace na nagmumula kay Christ. Ano ang susunod na mga salita? Mamuno sa inyong puso. Hindi sinasabing manatili lang sa puso nyo. Hindi sinasabing pumunta at magbakasyon. Sinasabing mamuno sa puso nyo. Tapos nagpatuloy siya. Bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayong mamuhay sa peace at laging magpasalamat. Hindi sinabi ni Paul na hayaang bumisita ang peace. Sinabi niyang hayaang mamuno ito sa puso nyo. Kaya pagdating sa peace, hindi lang ito para tamasahin. Ito ay isang bagay na sinusuko natin. At ang peace ni Christ ay dapat magsimulang mamahala sa realidad natin, magdikta kung paano tayo kumilos, kung paano natin tratuhin ang iba. Ang peace ang nagdedesisyon kung ano ang mananatili at ano ang aalis. At hindi lang doon nagtapos si Paul. Sabi niya, ang mga bahagi ng iisang katawan ay tinawag na mamuhay sa peace. Ibig sabihin, ang shalom mo ay hindi lang pribado. Para ito sa komunidad na kinabibilangan mo. Kapag may shalom ka, magbabago ang paraan ng pagtrato mo sa tao kung paano mo sila mahalin, patawarin, kausapin, pamunuan at harapin ang conflict. Maaapektuhan ang komunidad ng katawan ni Christ kung talagang namumuno si Christ sa puso mo. Ang biblical peace ay hindi ang paghiwalay sa mahihirap
na tao. Sana nga ganon. Ang biblical peace ay ang paghahari ni Christ na humuhubog kung paano tayo mamuhay kasama ng mga tao. Interesting sa akin, hindi natin alam kung ano ang pressure hanggat hindi ito tumatama sa atin. Saan si Jared? Halika dito, Jared, bilis. Si Jared ang nangangasiwa sa Young Adults University Outreach namin at magiging astig ito. Sige, nasa loob nito ay tubig. Kita nyo? Tubig. Ang galing ng technology. Sige, sa loob nito ay tubig. At para sa analogiyang ito, sabihin natin ang tubig na ito ay kumakatawan sa mga takot natin, sa anxiety natin, sa mga na-trigger na trauma. Anuman ang salitang gusto mong ilagay dito, ito ang mga bagay na sinisikap nating itago. At ang interesting, marami sa atin ang sinisikap dumaan sa buhay habang itinatago lahat iyon. Pero ang totoo, tatama sa iyo ang buhay balang araw. Ayokong maging negative prophet ngayon, pero balang araw, magiging mahirap ang buhay. Kung nakaraos ka hanggang ngayon na walang masamang nangyari, God bless you. Pero may tatama sa iyo balang araw. May mawawala kang mahal sa buhay, mahihirapan ka sa isang bagay, may gagawin ng gobyerno, magkakaroon ng baha, may mangyayaring makakaapekto sa iyo. Ngayon, sabihin natin, ang kamay ko, ang bagyo. Ang kamay ko, ang kamatayan, ang divorce, ang bagyo, kahit ano pa yon. At tandaan, nasa loob ng cup ang lahat ng bagay na yon. Ito ang mangyayari. Makinig ka, malaking bata. Lahat ng tubig na natapon, ang takot natin, anxiety, galit, frustration, dysfunctional behavior. Ang bagyo ba ang gumawa niyon? Nandun na yun lagi. Ang bagyo lang ang naghayag nito. Give it up para kay Jared. Pwede ka nang umupo. Hindi mo kayang sisihin ang bagyo sa kung ano ang laging nasa loob mo. Hindi mo kayang sisihin ang sitwasyon sa kung ano ang laging nasa loob mo. Kaya kapag tumapon ang conflict, ang panic, ang akusasyon, hindi ang pressure ng sitwasyon ang gumawa niyon. Ang pressure ang naghayag na may mga lugar pa sa buhay natin kung saan hindi naghahari si Jesus. Ang lahat ng tubig na iyon ay kumakatawan sa mga bahagi ng buhay natin kung saan hindi namumuno si Jesus sa ngayon. Kaya gustong-gusto ko ang kwento sa Mark chapter 4 ni na Jesus at ng mga disciples sa gitna ng bagyo. Kasi ang kwento ay hindi lang naghahayag kung ano ang nangyayari sa paligid ng disciples. Naghahayag ito kung ano ang nangyayari sa loob nila. Iisa lang ang bangka nila. Iisa ang hanging kinakaharap nila. Iisa ang alon na tumatama sa kanila. Pero iisa lang ang tao sa bangka na namumuhay mula sa perpektong peace. Pumunta tayo sa Mark 4. Magsisimula tayo sa verse 35. Nang gumabi, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Teka, tumigil muna tayo. Hindi pa rin may 4 pa palang sasakyan na gumagawa ng chaos. Nayayanig na ang peace ko ngayon. Sige, sabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Kailangan niyong maintindihan ito. Sino si Jesus? Si Jesus ay Diyos. Ako ba ang pastor ng church na ito o naaakit lang kayo sa 4 na sasakyan? Si Jesus ay Diyos. Come on, kung pumupunta ka sa Favor Church, isa iyon sa pinakamagandang revelasyon na malalaman mo. Si Jesus ay Diyos. Kaya tuwing nagsasalita si Jesus, sino ang nagsasalita? Ang Diyos. Kaya kapag pinag-usapan natin ang Word from God ay hindi nagbabago. Ang Word from God ay totoo. At nang magsalita si Jesus, hindi niya sinabing, aabot lang tayo sa gitna ng lawa. Ano ang sinabi niya? Tatawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Bago pa dumating ang bagyo, may word na from God na aabot sila sa kabila. At dito dumarating ang malaking test of faith. Magtitiwala ba tayo sa sinabi ni Jesus kahit makita nating nakikipagtalo ang mundo sa Kanya? Ang bagyong tumama ay hindi nangangahulugang bumigo ang word. Ang bagyo ay nangangahulugang kailangang matutunan ng disciples ang pagkakaiba ng presensya ng gulo at ang kawalan ng Diyos. Pinagpantay nila ang presensya ng gulo sa kawalan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kung nasa bagyo ka, hindi ibig sabihin na wala ang Diyos. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Nasa bangka mo siya, kailangan mo lang siyang hanapin. Sabi sa verse 37, pero pagkatapos ng word na tumawid sa lawa, agad dumating ang matinding bagyo at pumapasok na ang malalaking alon sa bangka at nagsimula itong mapuno ng tubig. Minsan pinapatawan natin ng sisi ang disciples sa kwentong ito kasi sa dulo kumikilos sila na parang natatakot na mga bata. Pero pumanig muna tayo sa kanila sandali. Hindi ito imahinasyon o metaporikong bagyo. Hindi ito dumadaan ako sa bagyo ng buhay ko. Hindi. Hangin ito, alon. Ang iba sa kanila ay experience na mangingisda.
Hindi lahat, pero ang iba. At kung ang experience na mangingisda ay natataranta, alam mong malala ang bagyo. Kaya nagsisimula silang matakot at totoo ang panganib. Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ang biblical peace ay hindi humihiling na magpanggap kang walang bagyo. Humihiling ito na kilalanin mong ang bagyo ay hindi ang pinakamataas na autoridad sa bangka. At dito tayo dapat mag-ingat sa church kasi minsan nagiging hyper-faith at hyper-positive tayo dahil mabuti ang Diyos. Mabuti siya palagi. Nagtatagal ang pag-ibig niya magpakailanman bago ang awa niya tuwing umaga. Kaya may masamang araw ka, tapos may magtatanong, kumusta ka? At sasagot tayo, great, God is good, too blessed to be depressed. Pero nakikita namin, halata namang wasak ka. Sa church namin dito, hindi ko alam kung saan ka galing, pero dito, hindi mo kailangang magpanggap. Totoo ang buhay. Minsan mahirap ang buhay. Minsan mahirap ang marriage. Minsan mahirap ang mga anak. Minsan overweight ka talaga. Minsan mahirap talaga ang buhay. At ang gusto ko kay Jesus, hindi niya tayo pinapagpanggap. Hindi siya nagbibigay ng peking peace. Hindi niya tayo hinihilingang i-deny ang realidad, pero binibigyan niya tayo ng mas malalim na realidad. Basahin natin. Sabi sa verse 38, si Jesus ay natutulog sa likod ng bangka na nakauna ng ulo sa isang unan. Bago pa tumayo si Jesus at magsalita sa bagyo, namuhay siya bilang peace mismo sa gitna ng bagyo. Natutulog siya. At gusto ko na binanggit ni Mark na natutulog siya sa isang unan. Ganon ka-chill si Jesus. Naiisip ko si Jesus na natutulog habang lahat sila ay natataranta. Chill lang siya sa unan niya. Bakit? Kasi ang loob niya ay hindi pinamumunuan ng panahon sa labas. Nagpapahinga siya kasi kilala niya ang ama niya. Nagtitiwala siya sa ama at namuhay siya sa walang putol na kabuuan ng divine fellowship. Hindi humihiram si Jesus ng peace mula sa kalmadong sitwasyon. Dinadala niya ang peace sa magulong sitwasyon. At ito mismo ang peace na iniwan ni Jesus sa iyo at sa akin. Hindi ito ang peace na naghihintay na humupa ang alon bago maibigay. Hindi ito ang peace na gumagana lang kapag naiintindihan ka ng tao o kapag tama ang pera or stable ang kalusugan o malinaw ang future. Ito ang uri ng peace na kaya kong matulog sa gitna ng bagyo kasi nakaangkla ang faith ko sa Ama ko sa langit. Iyon ang peace na wala ang mga disciples. Kaya ginising nila si Jesus at takot na takot sila. Verse 38, Teacher, wala ka bang pakialam? Malulunod na kami. Tandaan, may experience na mangingisda sila. Ginigising nila, Jesus, malulunod na kami at maganda ito kasi tapat na tanong ito. Uy, sumasama kami sa iyo, Jesus, natutulog ka lang, wala ka bang pakialam sa amin? Wala ka bang pakialam na malulunod kami? At ito ang madalas mangyari na dapat nating bantayan. Ang takot ay pwedeng gawing akusasyon ang panganib. Ipaliwanag ko, pwede tayong harapin ng bagyo at napakadali nating maging ang hirap nito. Diyos, wala ka bang pakialam sa akin? Iyon ang ginagawa ng disciples. Hindi sila tumakbo kay Jesus para sabihin, Jesus, malala ang bagyo, kailangan namin ng tulong mo. Ginawa nilang akusasyon ang takot nila. Jesus, wala ka bang pakialam sa amin? At kung tapat tayong lahat dito, nagawa na natin lahat iyon sa Diyos. Diyos, bakit wala kang pakialam sa akin? Sa pananalapi ko, sa pagiging single ko, sa marriage ko, sa kalusugan ko, sa dinadala ko, nagawa na nating lahat itanong iyon. Kailangan nating tingnan ang tugon ni Jesus dito. Hindi niya sinagot ang akusasyon nila ng paliwanag. Sinagot niya ito ng autoridad. Sabi sa verse 39, nang magising si Jesus, sinaway niya ang hangin at sinabi sa alon, tumahimik ka, huminahon ka, at biglang tumigil ang hangin at nagkaroon ng matinding kalma. Sumunod ang panahon sa labas kay Jesus kasi kinikilala siya ng creation bilang hari. Sumusunod ang hangin at alon sa boses niya kasi ang nasa bangka ay hindi lang isang teacher, hindi lang siya propeta, hindi lang siya mabuting moralist, hindi lang siya isang nakakaaliw na presensya. Si Jesus ay Panginoon ng buong creation. At sa gitna ng sandaling iyon, tumalikod si Jesus mula sa bagyong tumatama sa bangka at hinarap niya ang bagyong nakaapekto sa puso ng disciples. Sa verse 4 na po, tinanong niya, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong faith? Ngayon makinig kayo. Hindi sinaway ni Jesus ang disciples dahil napansin nila ang bagyo. Pero sa sandaling iyon, hinaharap niya sila kasi naniwala silang mas may autoridad ang bagyo kaysa sa presensya ni Jesus. At sa gitna ng bagyo, nabubuo ang peace sa atin. Lumalago ang peace
kapag ang presensya ni Jesus ay mas totoo sa atin kaysa sa banta ng anumang bagyong pinagdadaanan natin. Lumalago ang peace kapag ang word ni Jesus ay mas mabigat kaysa sa ingay ng takot na pinapakinggan natin. Lumalago ang peace kapag natutunan nating ang isang natutulog na Savior ay hindi nangangahulugang absent na Savior. Malakas ang bagyo, pero ang bagyo ay hindi natin Panginoon. Si Jesus Christ ang Panginoon natin. Tumugon ang disciples sa verse 41, sino ba ang taong ito? At iyon mismo ang totoong tanong ngayon. Ang totoong issue dito ay hindi ang bagyo. Ang tanong ay, sino si Jesus? Nakikita ba natin siya ng tama? Kasi kung nakikita natin si Jesus, kung sino talaga siya, ang Panginoon ng creation, ang Panginoon ng buhay natin, iba na ang pagkakaintindi natin sa peace. Kasi ang peace ay hindi matatagpuan sa pag-intindi sa bagyo. Ang peace ay matatagpuan sa pagkakakita kung sino ang nasa bangka natin. Ito mismo ang sinabi ni Jesus sa disciples niya sa John 16:33. Sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito para magkaroon kayo ng peace sa akin. Dito sa mundo, magkakaroon kayo ng maraming pagsubok at kalungkutan, pero lakasan nyo ang loob nyo dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Gustong-gusto ko ang katapatan ni Jesus. Sa kasamaang palad, marami sa church ang hindi sumasalamin sa katapatan niya. Minsan nagpe-preach tayo, uy, kung ibibigay mo ang puso mo kay Jesus, magiging okay ang lahat. Makinig kayo. Nang makita ko si Jesus, nung 17 anyos ako, nakahanap ako ng purpose, ng destiny, ng isang tumulong maghila sa akin, palabas ng depression nung 18. Nakahanap ako ng lahat ng iyon. Pero pwede akong tumayo ngayon at sabihing nabuhay ako sa maraming pagsubok at kalungkutan. Hindi pinigil ni Jesus ang mga pagsubok, pero binigyan niya ako ng peace sa bawat sitwasyong hinarap ko. Gustong-gusto ko ang phrase na peace sa akin. Ang peace ay hindi matatagpuan sa pagiging madali ng mundo. Ang peace ay matatagpuan sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Sa mundo, may gulo, pero kay Christ, may peace. Nabuhay ko ito noong 2018 nang magdesisyon kaming lumipat sa Shangri-La Plaza. Nagdadasal at nag-aayuno ako at sa linggong dapat kaming pumirma, nanalangin ako, Diyos, kailangan ko ng word mula sa iyo. Wala kaming pera. Ang buong buwan ng kita ng church ay mas mababa pa sa halaga ng lease sa Shangri-La. Tapos kailangan naming makalikom ng 20 milyong piso para ma-fit out lahat. Katarantaduhan yon. At naramdaman kong malinaw na sinabi ng Holy Spirit na ito ang dapat naming gawin. Tapos kinumpirma niya iyon sa loob ng linggo ng panalangin at pag-aayuno bago ako pumirma. May naibigay sa amin na higit 60,000 dolyar US sa loob ng 2 araw noong wala kaming pera. Kinumpirma ako ng Diyos, ako ang magpapasimula sa inyo. Ngayon, may word ako mula sa Panginoon, tatawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Pero sasabihin ko sa inyo, may mga bagyo, hindi laging madali. May mga sandaling may payment na kinuha bawat buwan sa loob ng 10 buwan na 1.4 na milyong piso. At may ilang buwan doon na sa linggo bago mag-Biyernes, 10,000 piso na lang ang laman ng bangko. Hangin, alon, kidlat, bagyo. Maraming sandali na nararamdaman kong stretched at stressed. Pero kahit habang dumadaan ako sa panahon at bagyong iyon, may peace pa rin ako mula sa Diyos. Kasi may word ako, alam kong maglalaan siya, alam kong tutuparin niya ang sarili kong tatay na isang man of God na may malaking faith, na takot para sa akin, nataranta siya. Akala niya, hindi namin dapat ginawa iyon. Nag-aalala siya, iniisip, kung hindi ito gagawin ni James, kailangan kong ibenta ang bahay ko at ibigay ang pera sa church para hindi siya ma-deport. Pero isang gabi, habang hinahayaan ng tatay ko ang takot na mamuno sa buhay niya at hinahayaang mamuno ng kaaway ang emosyon niya, natulog siya at nanaginip. Binigyan siya ng Diyos ng panaginip. Nandun ako sa basketball court, malapit sa ring, at ang tatay ko ay hindi sporty. Ang tanging sport na gusto niya ay sailing. Kaya isa sa pinakanakakatawang karanasan sa buhay ko ang pakinggan siyang magpaliwanag ng prophetic dream tungkol sa basketball. Sabi niya, Jay, nakita kita, may hawak kang bilog na bagay. Basketball? Oo, ang basketball. At may bagay na bilog. Ang ring?
Oo, ang ring. Nakita kong nag-shoot ka, tapos umatras ka at nag-shoot ulit at pumasok, tapos umatras ka ulit at nag-shoot at pumasok, tuloy-tuloy kang nag-shoot. At ipinakita sa akin ng Holy Spirit na ang ibig sabihin, anuman ang gawin mo, papayagan ka ng Diyos na magtagumpay. Mula sa sandaling iyon, may peace na ang tatay ko sa gitna ng nakakabaliw na bagyong pinagdadaanan namin. Minsan naiisip ko, lagi kong ikinukwento ito. Kung matagal ka na sa church namin, narinig mo na ito. Sinisikap kong hindi pa ulit-ulit para fresh at minsan sinasabi ng iba, ay heto na naman ang Shangri-La story. Pero noong nakaraang linggo, nag-preach si Pastor Banning sa conference at pinag-usapan niya ang pagkakaroon ng faith para sa milagro na kailangan nating balikan ang alaala natin at tandaan kung ano ang ginawa ng Diyos. Kasi ngayon, nasa Bagyo ang church namin. May venue issues kami. Ang Crown Plaza ay hindi ang sagot sa venue issues namin. Pit stop lang ito. Kailangan namin ng sarili naming lupa, sarili naming building at hindi lang isa, kundi mga building sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon, habang ikinukwento ko ang ginawa ng Diyos noon, tinatayo sa loob ko ang faith na maniwala kung ginawa iyon ng Diyos minsan, gagawin niya ulit. May isang piraso ng lupa na gusto ko. Nasa kanto ito ng EDSA at Ortigas, ang malaking hukay doon. Matagal nang nandyan ang lupang iyon. Walang nakapagtayo doon, pero for sale ito. 1.6 na bilyong piso. Bakit hindi? May faith akong maniwala, may peace ako sa puso ko na maglalaan ng Diyos. Bakit? Kasi narinig ko ang word ng Panginoon. Sabi niya, tatawid tayo sa kabilang panig ng lawa. Hindi tayo iiwan ni Jesus sa gitna ng lawa. Pagdating sa Christian life, hindi tayo pwedeng magpanggap na walang gulo sa mundo. May mga issue kami sa venue namin. Siyempre meron. Pero ang susi ay matutunan kung paano mamuhay mula sa mas malalim na realidad na si Christ ay nasa atin at tayo ay nasa kay Christ. Ang lokasyon ng peace mo ay hindi ang sitwasyon mo. Ang lokasyon ng peace mo ay si Jesus. At ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng John chapter 20. Namatay si Jesus. Pagkatapos ng Last Supper speech, inaresto siya, ipinako, nabuhay muli. At ang disciples ay nasa upper room at takot na takot sila na wala ang peace nila. Hindi ba nakaka-relate iyon? Nakakagaan ng loob ko tungkol kaninang umaga nang nawala ang peace ko. Kung ang disciples na naglakad kasama ni Jesus ng 3 taon ay nasa upper room at takot, may pag-asa pa tayo na ibigay na ni Jesus ang peace na ito sa kanila at takot pa rin sila. Pero ang nakakagulat sa John 20:11 sabi, bigla, teka lang, gustong-gusto ko tuwing ginagamit ng Bible ang salitang bigla. Kasi ibig sabihin, pwede kang dumaan sa issue ng 10 taon, pero ang kailangan mo lang ay isang bigla na sandali sa Diyos. Baka may sakit ka sa katawan ng ilang buwan o taon. Ang kailangan mo lang ay isang biglaang milagrong pagpapagaling. Baka dumadaan sa impyerno ang relasyon mo. Ang kailangan mo lang ay isang biglaang encounter sa Diyos. Iyong deal sa business na pinaghihirapan mo. Ang kailangan mo lang ay isang biglaang sandali para lumitaw ang Diyos. Takot ang disciples at bigla tumayo si Jesus sa gitna nila. Sabi niya, peace be with you. Ilang verse pa sabi niya ulit, peace be with you. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tapos hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang Holy Spirit. Hindi ba nakakamangha? Muli, ikinonekta ni Jesus ang peace sa Holy Spirit. Hindi naghintay si Jesus na buksan ng disciples ang pinto para magdala ng peace sa kwarto. Dumiretso siya sa mga dingding at nagdala ng peace sa kwartong iyon. At iyon ang awa ni Jesus. Amen. Iniisip ng iba sa atin na kailangan muna nating maayos ang lahat bago magkaroon ng peace. Kaya may mga kwarto tayo sa puso na nakalock. Pero gustong pumasok ni Jesus sa bawat isa sa kanila. Ang mga kwartong puno ng takot, ang mga kwartong puno ng sugat, disappointment, kahihiyan at kalituhan. Gustong pumasok ni Jesus sa bawat isa at sabihin, peace be with you. Nang sabihin ito ni Jesus, hindi siya nagbibigay ng sentimental comfort. Binibigay niya ang bunga ng tagumpay niya. Sabi ni Paul sa Romans 5:1, kaya nga dahil ginawa na tayong matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng faith, may peace na tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus Christ na ating Panginoon para sa atin. Ito ay pundasyon. Bago maging isang bagay na nararamdaman ang peace, kailangan nating maintindihan na ito ay isang bagay na natapos na ni Jesus.
Natapos niya ito sa krus at may peace na tayo sa Diyos dahil doon. Hindi natin kailangang kitain ang pabor ng Diyos. Hindi natin sinusubukang pakalmahin ang galit na Diyos para magkaroon ng peace. Gumawa na si Jesus ng peace. At dahil may peace na tayo sa Diyos, matatanggap natin ang peace niya sa buhay natin. Gusto ko kung gaano kasimple si Paul sa Ephesians 2:14. Sabi niya, sapagkat si Christ mismo ang nagdala ng peace sa atin. Hindi nagdala si Jesus ng payo tungkol sa peace. Hindi lang siya nagdala ng turo tungkol sa peace. Hindi lang siya nagdala ng landas na kung gagawin mo ito, kung sasali ka sa Connect Group, kung magiging bahagi ka ng Grow, magkakaroon ka ng peace. Si Jesus mismo ang peace. Hindi mo kailangang dumaan sa isang course para magkaroon ng peace. Kailangan mo lang siyang papasukin sa buhay mo. Kailangan mo lang siyang hayaang mamuno sa bawat bahagi ng buhay mo. Tapusin ko na ito. Kung ang peace ay shalom at ang shalom ay ang kabuuan ng paghahari ng Diyos, ang iba sa atin ay nagtatanong ng maling tanong ngayon. Kasi may magtatanong, nakaramdam ba ako ng peace ngayon? At kahit natutuwa ako na nag-e-engage ka, iyon ang maling tanong. Ito ang mas magandang tanong. Saan ba nilalabanan ang paghahari ni Jesus sa loob ko? Gusto mong malaman kung saan mo nilalabanan ang paghahari ni Jesus sa buhay mo. Ano ang kinakatakutan mo? Saan ang anxiety sa puso mo? Saan ang galit at frustration mo? Nandyan mismo, iyon ang palatandaan. Iyon ang trigger na nagsasabi, wala pang buong paghahari si Jesus sa bahaging iyon ng buhay ko. Kasi ang peace ni Jesus ay hindi lang nagbibigay ng comfort sa mga balisang bahagi. Hinaharap nito ang mga magulong bahagi ng buhay natin. Kasi minsan ang takot ay nagtatago ng disordered trust. Ang bitterness ay nagtatago ng disordered justice. Ang control ay nagtatago ng disordered responsibility. Ang anxiety ay nagtatago ng disordered imagination. At ang Holy Spirit ay hindi dumating para lang pagaanin ang loob natin sa gitna ng kaguluhan. Dumating siya para ayusin ang mga bagay sa buhay natin, para gawin tayong buo. At iyon ang dahilan kung bakit kapag naranasan natin ang peace ng Diyos, pwedeng maging malumanay at maibigin, pero disruptive din ng sabay. Kasi ang parehong spirit na nag-aaliw sa atin ay ang parehong spirit na nag-aayos muli sa atin. Ang parehong spirit na nagbibigay katiyakan ay ang parehong spirit na kumukumbinsi sa atin sa mga maling ginagawa natin. Ang parehong spirit na nagpapatahimik sa puso natin ay ang parehong spirit na nag-aakay sa atin sa pagsunod. Ang Holy Spirit ay hindi para magbigay ng mababaw na kalmada. Nandito siya para sa malalim na kabuuan. Kaya kapag nananalangin tayo para sa peace, hindi lang natin sinasabi, Diyos, alisin mo ang anxiety. Hindi. Sinasabi natin, Holy Spirit, dalhin mo ang bawat bahagi ng buhay ko sa ilalim ng paghahari ni Jesus Christ. Ibalik mo sa puso ko ang nasira. Pagalingin mo ang nasugatan. Harapin mo ang namumuno sa akin sa halip na si Jesus. At ang ganitong panalangin ang pinakamapanganib na idalangin. Kasi kung sasagutin ng Diyos ang panalangin mo, pwede niyang baguhin ang sitwasyon mo. Pwede niyang baguhin kung ano ang hitsura ng surrender sa buhay mo. Pwede niyang pakalmahin ang bagyo sa paligid mo sa isang sandali. Pero pwede rin siyang lumitaw sa nakalock na pinto ng buhay mo at sabihing, peace be with you. At ibinabalik tayo nito sa John 14, ang original na verse na binasa ko. Ang peace na ibinibigay ko ay isang regalong hindi kayang ibigay ng mundo. Bibigyan ka ng mundo ng pansamantalang ginhawa. Pwede kang bigyan ng mundo ng distraction mula sa sakit mo, ng entertainment, ng medication kapag kailangan. At salamat sa Diyos sa lahat ng ito. Pwede itong magbigay ng magagandang systems, plano at boundaries sa buhay mo. Maganda lahat iyon. Pero ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo ay ang pananahan ng presence ng Diyos. Bibigyan ka ng mundo ng coping mechanisms, pero hindi nito kayang ihinga sa iyo ang buhay ng Holy Spirit. Si Jesus lang ang makakapagbigay ng uri ng peace na nagsisimula sa krus, bumabangon mula sa libingan at lumilipat sa puso ng believer sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ngayon, gusto kong hamunin kayo.
Wala tayo dito para humabol ng feeling. Nandito tayo para tumanggap ng isang persona, ang Prince of Peace. Hinahayaan nating gumawa ng peace ang Holy Spirit sa loob natin na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Kailangan nating hayaang dumating ang Holy Spirit at mamuno sa buhay natin kay Christ Jesus. Baka para sa iba sa atin, magsisimula ito sa pag-amin na ang tinawag nating peace ay hindi pala talaga peace. Ang avoidance ay hindi peace. Ang control ay hindi peace. Ang pagiging manhid ay hindi peace. Ang katahimikan sa bahay ay hindi laging peace. Ang pag-iwas sa sakit natin ay hindi peace. Ang pagkakaroon ng sapat na pera para maramdamang hindi ka matitinag ay hindi peace. Ang pagkakaroon ng gusto mo ay hindi peace. Ang peace ay ito lang, ang kabuuan ng paghahari ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng presence ni Jesus sa lakas ng Holy Spirit. At kung narinig mo ang buong mensaheng ito at hindi mo pa rin lubos na naiintindihan ang peace, okay lang. May magandang verse ako para sa iyo. Nasa Philippians 4:6 at 7. Mahal na mahal ko ang verse na ito. Nabuhay ko ito. Sabi ni Paul, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Medyo flippant na komento iyon ni Paul, hindi ba? Huwag mag-alala sa kahit ano. Sa halip na mag-alala, gawin nyo ito. Ipanalangin ang lahat. Sabihin sa Diyos ang kailangan nyo. Magpasalamat sa lahat ng ginawa niya. At heto na, verse 7, dito tumatama. Tapos maranasan nyo ang peace ng Diyos na hihigit sa anumang kaya nating maintindihan. At ang peace niya ang magbabantay sa puso at isip nyo habang namumuhay kayo kay Christ Jesus. Ipaliwanag ko agad ang ibig sabihin. Ayoko itong pababain sa isang feeling lang kasi higit pa ito sa feeling. Naitatag na natin na ang peace ay higit pa sa feeling. Ito ay si Jesus na namumuno sa buhay mo. At minsan mahirap ipaliwanag sa iba kasi hindi natin lubos na maintindihan. Nang dumaan ako sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay ko, nang mawalan ako ng isang taong napakalapit sa akin, may mga Christian na lumalapit at nagsasabi, James, hindi ko alam kung paano mo ito nakakayanan ng ganito kaganda. Kung ako iyon, magagalit ako sa Diyos. Paano mo ginagawa ito? At ang tanging sagot ko ay ang pinaka-cliche na sagot. Pero hindi ba ang buong punto ng mga cliche ay kadalasan totoo sila? Sasagot lang ako, ito ang peace ng Diyos. At sasabihin nila, ano ang ibig sabihin yon? At sasagot ako, hindi ko lubos na alam. Kaya mahal ko ang verse na yon kasi sabi ni Paul, kung tunay kang namumuhay sa peace, hindi mo ito lubos na mauunawaan. Kasi humahagunot ang bagyo sa labas, pero natutulog ka sa unan. At ang mga taong hindi kilala si Jesus ay titingin sa iyo at magsasabi, paano? Bakit? Imposible ito. Bakit kalmado ka lang? Bakit may peace ka? Natutulog ako sa unan kasi namumuno siya sa puso ko. At ito ang gusto ko. Kailangan niyong makita ito. Sa dulo, ano ang gagawin ng peace niya? Babantayan nito ang puso mo at ang isip mo. Kung nanalangin na ako para sa iyo, malamang na ipatong ko na ang mga kamay ko sa iyo at binigkas ang verse na ito. Kasi ayaw ko lang na dumapo ang peace ng Diyos sa iyo. Ayaw ko lang na punuin ka nito. Ayaw ko lang na magbakasyon ito sa iyo. Gusto ko na ang peace ng Diyos ay maging bahagi mismo ng pagkatao mo na magtatayo ng depensa sa paligid ng puso at isip mo. Ang dalawang pinakasensitibong bahagi ng espiritu mo, ang puso at ang isip mo. Hindi lang nananahan doon ang peace, kundi nagtatanggol. Kaya kapag humaharap ka sa heartache, ipinagtatanggol ka ng peace laban doon. Kapag humaharap ka sa kasinungalingan sa isip mo, dumarating ang peace at nagtatanggol. Ayoko lang na dumapo ito sa iyo. Gusto ko na bantayan ka nito. Ang tanging paraan para makamtan ang lahat ng ito ay kung may relasyon tayo kay Jesus. Sa ilang sandali, tatayo tayong lahat at mananalangin. Bibigyan ko kayo ng dalawang malinaw na bagay na idadalangin. Pero bago iyon, ang peace ni Jesus, makukuha mo lang ito kapag nagdesisyon kang sundan si Jesus. Hindi mo ito kayang bilhin, hindi mo ito kayang kitain. Isa lang itong desisyong nagsasabi, tatalikuran ko ang pamumuhay ayon sa sarili kong paraan at haharap na ako kay Jesus at sisimulan kong sundan siya. Baka nandito ka at hindi mo pa ito nagawa. Baka nandito ka at ginawa mo ito matagal na pero lumayo ka.
gusto kong bigyan ka ng pagkakataong tumugon ngayon. Kung ikaw yung unang tao na, James, hindi ko pa ito nagawa. O kung ikaw yung pangalawang tao na, James, ginawa ko ito matagal na, pero nangyari ang buhay, nawala ang peace ko, nawala ang direksyon ko, hindi ako sumusunod kay Jesus. Kapag nagbilang ako ng 3, itaas nyo ang kamay nyo ng mataas kasi gusto kong ipanalangin kayo. 1, 2, 3. Ngayon, sa buong kwartong ito, itaas nyo ang kamay nyo. Salamat, nakikita ko ang mga kamay nyo. Sino pa ang nagsasabi ng oo kay Jesus? Itaas nyo ang kamay para sabihing oo. Kung itinaas mo ang kamay mo, pwede mo ba akong pagbigyan? Ipatong mo ang kamay mo sa puso mo. Mananalangin tayong lahat ng panalangin ito. Pero kung itinaas mo ang kamay mo, gusto kong sabihin mo ang mga salitang ito ng buong buo. Isang simpleng panalangin, isang pagpapahayag kung sino si Jesus at nasisimulan nating sundan siya ngayon. Kaya sabihin nyo ito kasama ko. Sabihin, Dear Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi. Hinihiling ko na patawarin mo ang aking kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus, pero natalo mo ang kasalanan at kamatayan, at nabuhay ka mula sa libingan. Kaya ngayon, pinipili kong sundan ka, Jesus. Ginagawa kitang Panginoon at tagapagligtas ko. Gawin mo akong bagong nilalang. Tinatanggap ko ang peace mo. Sa iyong kahangahangang pangalan, ako nananalangin. Amen. Come on, pwede ba tayong magdiwang? Come on, purihin natin ang Diyos para sa bawat taong nanalangin yun.